3 linggo ang hihintayin umano ni Mavahan Misi bago ito posibleng makapasok sa terafirma at makuha ang gusto nitong playing time. Tanong ng bayan, ano ang posibleng dahilan? At ang Meralco Bolts, hindi nakasama sa hanay si Justin Brownlee at ang Iranian guard na si Sina Vahedi. Tanong, kailan maglalaro o makakasama ng team si Justin Brownlee sa EASL? Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Playing time or kakulangan sa oras ang rason bakit napilitang magpalipat ng koponan si Mavahan Misi mula sa Barangay Ginebra, at dahil andito na siya sa terafirma kasama si Aljon Mariano, wala nang rason para hindi niya makuha ang gusto niyang playing time. Subalit base sa report, magtatagal bago pa siya makita sa koponan. Tanong, ano ang kanyang dahilan? Tutukan po natin si Ruben Terrado sa kanyang report sa Spain. Ayon sa ulat, hindi pagganap na nasa kondisyon si Mavahan Misi para makapaglaro para sa terafirma Jeep habang patuloy pa siyang nagpapagaling sa kanyang injury sa paa na nagsimula pa nung nasa Barangay Ginebra pa siya. Dagdag pa sa ulat, maaaring hindi pa rin siya makabalik sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Parang lugi naman ata terafirma sa trade, di ba? Joke lang ha. Pero sayang kasi isang player na katulad ni Mav, di ba? Dapat naglalaro na siya doon pero may injury pala siya sa paa. Kagabi talo na naman sila sa Converse. Tambak sila 125-108, tapos babalik si Mavahan Misi sa bakbakan 3 linggo mula ngayon. 2 or 3 linggo ha. Grabe, di ba? Mabigat din kasi yung susunod nilang kalaban matapos ang Converge. Sa Sabado, kasado na sila sa Magnolia ni Coach L.A. Tenorio. Tapos niyan, kakasa naman sila sa koponan ni Coach Yang Gao, ang rain or shine, di ba? Mabigat din po yun. Sa ngayon, meron silang isang panalo at 2 talo. Kaya kakailanganin talaga ng terafirma ang serbisyo ni Mav sakaling okay na siya makabalik sa paglalaro. Yung laban nila ng Converge, uminit ang grupo ni Coach Delta Pineda doon. Si Juan Gomez de Leaño nagtala na ikalawang triple-double mula nung pumasok sa PBA. 17 points, 10 rebounds, 12 assists. Kay de Leaño pa lang yan ha. Si Justin Baltasar kumumada naman siya ng 12 puntos at 11 rebounds. Double-double din siya doon. Si Justin Arana double-double din. 13 points and 12 rebounds. Tapos si Alex Stockton, meron naman siyang 22 points. So sunog na sunog talaga ang grupo ni Mavahan Misi kagabi, di ba? Kung 3 linggo pa siya mawawala, si Maverick, medyo tatagilid ulit ang terafirma dito. Well, ano pa bang bago, di ba? Siguro ganun yung iisipin ng karamihan sa atin. Malimit naman kasi ganun sila, pero sana mabago nila ang imahe nila sa publiko sa pamamagitan ng mga maitatala nilang panalo sa hinaharap. Kasi sayang sayang ang grupo ng terafirma. Base sa naitalang malalaking numero ng Converge, inspirado sila sa bakbakan nila ng terafirma, katulad ng ipinakitang bangis ni Ronde Hollis Jefferson sa EASL. Bangis na hindi naging sapat dahil yumukod pa rin sila sa Ryukyu Golden Kings habang wala si Brownlee at Iranian guard Vahedi. Tanong, kailan makakasama ng grupo si Brownlee at nasaan si Vahedi? Tutukan natin ang report ni Jonas Terrado sa Inquirer. Wala si Justin Brownlee para sa Meralco Bolts pero inaasahang papasok siya sa team sa November 2 sa kanilang laban kontra sa Taoyuan Pilots sa Taiwan. Samantala kasama na umano ng koponan or kasama na sa koponan ang 24 anyos na si Vahedi ayon sa isang source. Siguro unahin natin si Vahedi ng Iran mga ka-playoffs. Sabi kasi sa report ng Spin, nasa koponan na po siya si Vahedi, kasama na siya ng team. Pero ang tanong, bakit hindi siya naglaro kung kasama na siya doon, di ba? Bakit si RSJ at si Romero pa lang ang nakita doon? Ang sagot doon mga playoffs, inaayos pa umano ng team ng Meralco ang mga papeles ni Sina Vahedi ng Iran. Yan yung rason bakit hindi siya nakapaglaro sa kabila ng umano ay pagsama niya sa team ng Meralco sa Japan. Kay Justin, wala tayong alam kung bakit wala siya doon. Walang sinabi sa report na matinding rason, pero sinabi naman doon na makikita na natin sila na magsasama-sama sa November 2 sa bakbakan nila ng Taiwan. Good news po yun sa parte ng Meralco, lalo na kay Coach Luigi Trillo. Kahit paano, may makakasabay na si RSJ. Sa labang kasi ng Meralco at Ryukyu, kulang ay pinakitang performance ni RSJ. Nagtala siya doon ng 25 points, 8 rebounds, 5 assists, and 2 blocks. Malaki, di ba? Habang si Puerto Rican import Ismael Romero, kumumada naman siya ng 13 puntos, 11 rebounds, 2 steals. Malalaki na yun Pero talo pa rin sila doon. Kung tutuusin, hindi naman talaga guarantee na mananalo sila kapag andyan na si Brownlee at si Vahedi.
Pero, mas mabuti siguro kung kumpleto sila kumpara sa kulang, di ba? Kung kumpleto na sila tapos talo pa rin, wala nang excuse yun. Kung manalo man sila, pagdating ng dalawa, si Brownlee at si Bahedi, pwedeng sabihin na sila yung missing piece dito. Meron kasi silang mabigat na task dito sa EASL. Hindi pa sila pumapasok sa quarterfinals. So, titingnan natin kung papasok sila ngayong kasama nila si RHJ, si Brownlee, si Romero at si Bahedi. So guys, maraming salamat.